Hello, good morning everybody. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan tayo at wala nang tayong mararanasan ng bagyo pa sa mga sumusunod na araw. So, ayan guys, magandang umaga uli. This is this is beautician again. Gusto kong magiging alert, magiging 'di ba? Alam mo, napagod ako kagabi kasi ayan mo na 'yon yung yung client ko na nagpagawa. So, kababangon ko lang. Ito, nagkakapi ako. At nagkakapi ako at nagmamasid ako sa kapaligiran kung kumusta na ang ating panahon. So, ayan, medyo lumiwanag na. Ayan, na mayroon ng mga nagsasampay sa kabahayan. So, nandito ako ngayon sa harapan ng bahay. At nagmumuni-muni, prepare ako magluluto. Di ko alam kung anong lulutuin. Anyway, nainis ako kasi nakahiga ako dahil masakit nga yung katawan ko dahil sa nakatayo, nagpa-plancha. May tawag ng tawag. Ayaw sabihin ko ano yung pangalan niya. So ngayon, sinabi ko nakaka-istorbo ka sa akin. Meron akong isang client mamaya na pupuntahan ko dahil magpapalinis daw siya. Siguro siya 'yon. Hindi ko lang maano kasi dito sa cellphone kung isa naka tumawag. Kaya hindi niya sinasagot ilang times kaya 'yun na tawag ng tawag. So mamaya pupuntahan natin guys, tamahan niyo ako. At alam mo naman kung ano yung ginagawa ko araw-araw na magpapaganda ng tao, magpapaganda ng mga kuko nila. Pero bago ang lahat, magsishare muna ako ng words of God. Words of God. So, ayan na nga guys. Di ba sabi ko, magbabahagi lang ako ng konting lang dito sa pangyayari sa mundo. Dahil nakakasawa naman yung mga iba kong yung iba kong tawag noon, mga intro ko. So, mag-share lang ako ng konting lang sa about sa Bible at sa mga kaganapan sa panahon ngayon. Nakita ko kasi yung nangyari sa Aurora. Nakakatakot talaga guys, sobra. Yung ang alon doon sa may Dingalan, yung alon na pagkalaki-lak na ang laki ng alon. So ini-imagine ko pala pag ganun pala na yung siya, yung magkaroon ng tawag nun, parang tidal wave, ang lalakas ng ng alon. Tapos doon sa ng Aurora, yung hangin na sobrang ang lakas na parang hindi ko alam yung kung tulay yun ang tulay ba yung tawag nito, nagsiswing siya na ang lakas ng hangin. So doon ko naisip na sabi ko, ano pa kaya pagdating ng panahon na alam mo yun na pag sinabi na pangalawang na pagbabalik sa Panginoon, makakaranas tayo ng maraming mga sakuna, lahat na dilubyo, basta ang daming kaya mag-share lang ako ng konti guys, para ito nabasa ko lang kasi unti-unti natin yung mararanasan dahil ang panahon na yun kasi naiiba na. So hindi na lang yung puro sa pagpaganda ang aking ipapakita o i-share ko, kundi mag-share din ako ng konting sa Bible. So eto guys, babasahin ko. Maiksi lang naman to guys, alam ko maraming hindi nakikinig, alam ko kasi sa panahon nga ni Noe, ganon yung mga pabalita tungkol sa pangalawang pagbalik ng Panginoon. Dami ay naluluka na yan, ay nasiraan ng ulo yan. So ganon din yan ngayon sa ating panahon, sa huli nating panahon, na magsalita tayo about sa Bible, about sa second coming, kung paano yung mga mararanasan natin. Tinatawanan lang, pero pag andoon na ang sakuna, andoon na yung ibig sabihin, yung tulad yan, yung bagyo, yung lindol. So doon tayo makakaalala ng Panginoon. Sa pasintabi lang sa iba, mayroon naman din talagang ganun talaga na nakapokus na lang sa business, sa trabaho, sa pero pagdating sa pagpapaliwanag tungkol sa Biblia o nagpapaliwanag kung ano yung mga padating ng panahon, walang pumapansin. Pero pag nagbigay na ng babala ang kalikasan, doon na natin maalala na tama pala yun. So ako hindi ako magsasalita na tungkol to talaga sa Bible, hindi yung gawa ko lang, kasi kahit ako, kayo, lahat tayo nararanasan natin kung ano yung mga kalamidad sa mundo. So eto, mababasa ko lang dito guys, nakalagay dito, mga tandang nagbababala na hindi maipagkaila.
Yun ang pamagat dito. So, ipapaliwanag ko ito araw-araw pag nagbibigay ako ng ano sa inyo. Unti-unti ko ipapaliwanag sa inyo. Nasa inyo na yun kung makikinig kayo, kung ayaw ninyo. Basta ako, ibahin ko ang aking channel. Kailangan hahaluan din natin kung ano yung mga naranasan. Lalo na ngayon paghahanda natin sa sa mga panahon na ating naranasan. Anong mga tanda tungkol sa pagdating ni Jesus ang itinanong sa kanya ng mga disipulo? So, ayan na. Samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating ng katapusan ng panahon. So, di ba? Sa Biblia to nakalagay sa Mateo 24:3. So, ayaw ko ng iba kung marunong magbabasa ng Biblia kasi kung saan yung versikulo, kung saan yung ano. Tapos sabi niya, ano ang sinabi ng kasulatan tungkol sa insaktong oras at araw ng ikalawang pagdating ni Jesus? Subalit tungkol sa araw ng oras na iyon ay walang nakakaalam. Diba? Walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak kundi ang ama lamang. Mababasa natin yan sa Mateo 24:36. Kung marunong kayo magbasa. Sabi niya, paano tayo magiging handa sa ikilawang pagdating ni Jesus? Sabi niya, subalit maging handa kayo sa bawat panahon na manalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Nakalagay din to sa Lucas. Hindi ko to gawa-gawa. Nasa Bible to mababasa. Kaya kung gusto ninyo na malaman ninyo at paano nyo maihanda yung sarili ninyo, katulad yan na magkaroon ng mga kalamidad, lindol. So hindi natin alam ngayon, natatakot tayo. Paano kasi? Wala tayong alam. Pero kung ikaw may alam tungkol dyan sa mga kalamidad, kung ano yung mga nangyayari sa panahon, hindi ko sinasabi na hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot kasi alam mo, nabasa mo, at nakahanda yung sarili mo dahil ang inaasahan mo, ang Diyos lang. Kadalasan naman natin maririnig sa tao na bahala na ang Diyos. O paano naman yun? Bahala na ang Diyos pero hindi mo pinag-aralan, hindi mo sinusuri, hindi mo tinitignan kung ano yung ipahanda mo sa sarili mo na pagdating ng mga ganyang mga sakuna, saka ka lang tatawag, di ba? So, yun yung sinasabi ko na paano natin ihanda ang ating sarili. So, ayan. Dahil hindi natin alam ang eksaktong oras ng ikalawang pagdating ni Jesus, posible bang malaman kung malapit na ang wakas? Di ba nakakatakot? Nakakatakot yung lindol, pagbuka ng lupa, nakakatakot yung bagyo na ang lakas ng hangin. Tapos mamirinig mo yung mga hiyaw ng tao. Diyos ko po, patawarin na po kami. Yung ganun ba? So, kayo doon, pag ikaw ang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo na yung sarili, kundi mananalangin ka na lang, Panginoon, iligtas mo kami. Pero pag ikaw, isa kang sa tao na hindi ka kung sa hindi mo pinag-aaralan talaga ang panahon kung paano mo ihanda yung sarili mo, yun lang yung mababanggit mo. Diyos ko po, patawarin mo na kami. Napanonood ko yan sa Lindol, sa Lindol na nandoon siya sa taas ng ng building pagkataas na, tapos nagsiswing yung building na ginagawa nila. Panginoon po, tulungan mo po kami. Tama na Lord. O, di ba? Ganon. Yun yung kailangan yung paghahanda. Sa halip na, manalangin ka na lang ng taimtim kung paano ka iligtas ng Diyos. Kaya ang Diyos hindi nagpapabaya sa iyo. Ito, sabi niya, oo, kaya pag-aralan ninyo. Ayan na, sinabi. Kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinghaga kapag malambot na ang sanga nito ay umuusbong na ang mga dahon, alam na ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo na ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyo ang siyang malapit na, nasa mga pintuan na. Sabi noon sa Matthew 24:32-33. So, ayan guys, hanggang dito lang muna. Next natin, ibipaliwanag ko sa inyo. Kasi alam ko mayroong ayaw makikinig kasi parang abala na sa kanila. So, sa susunod ko na video, itatapik ko na naman uli ito.
ang ano na to, yung portion na to, ipapaliwanag ko. Tandaan nyo na lang guys, sana mapapakinggan ninyo dahil ito ang magbibigay ng lakas sa inyo sa pananampalataya. So, abangan na natin ang kasunod ng aking gagawin dahil ako ay magluluto na at mamaya pupunta ako ng aking client dahil meron akong home servicean. So, dito abangan natin mamaya ang kasunod ng kaganapan. So ayan guys, anuhan nyo na lang ang abangan nyo na lang yung mga binabahagi ko sa inyo sa susunod ng aking video. Doon ko ipapaliwanag uli sa inyo kung ano yung mga kaganapan at babala sa panahon natin ngayon. Tara guys, nagluto muna ako at ako yung mamaya aalis. So ayan guys, tapos na ako nakapagpahinga ng konti. Alas 2 ang schedule ko, kaya punta na tayo sa ating client dahil nag-miss call na, hindi makapaghintay. Kaya tara guys, samahan ako sa pagpunta doon sa aking client. Day ng kasais, sabi labas tayo, yung ate niya sa may asawa, tsaka silang mag-asawa. Sabi ko kay Mimi, nananahimik si Isidro. San Isidro yun? Kahapon. Mimi, lumabas pala ng bansa ang mag-partner, ang ate mo, tsaka si ate Tess. Kuya, alam mo, doon ko binati nung birthday ko. Hindi! Loko-loko na yun. Ang ate niya binati, lumalas pa sila. Ngayon, ikaw hindi. Ayan mo. Okay lang naman, sabi niya. Nagtampo. Laki ng pakinabang sa'yo pinabayaan ka pang batiin. Hindi, okay lang yun. Sabi ko lang. Kaya pala ako hindi ni-istorbo. Wala. Busog na ako. Parang masarap goto na bituka ng ng baka. Yun ang naiisip ko ngayon. Saan ka naman kukuha ng bituka ng baka? Yung ano ba tawag no? Yung mga nagtitinda ng kaldero, ano ba tawag? Yung Paris ba? Paris. Pero ayokong bumili ng hindi ako magluluto. Ikaw ang magluto. Bukas kayo aalis o ngayon? Oo, mga alas 9. Pagkatapos Ngayon? na, Bukas? oo. Pagkatapos na makapagbayad, tutuloy kami doon sa senior. Tatanong namin kung papalo. Aray ko, talagang bumabao na yung gilid na yun. Yun o. Sagad mo, gupit yan ha. Ano na nga o. Mapantay dito. Ano na nang magsugat o. Kasi nakabaunay. Magpipiesta na sa 27 Saan? Dito, sa chapel. Isang gabi, hindi ako masyadong nakatulog. Kaya kagabi, sabi ko, inom na lang ako ng patulog. Ang tagal niyang gumaling. Lakas kumaba niyang istorya.
baboy yung nipper ko. Hindi ko malang tinapon na siguro. Tinapon? Bagong nipper? Sabi niya, gamit ka ng gamit, may kalawang. Kalawang. Tinapon? Siguro, ala. Tsaka sa basurahan. Ganun naman yan. Anong nipper yun? Baka naman ang mahal ng nipper na yun tapos sinapon. Ay, Kasi minsan kasi yan, kaya lang kakalawangin dahil hindi nahahasa. Pero pag nahasa yan, hindi matatanggal. nagagamit madalas. Oo. Ay, alam mo naman yung anak ko. Kasi nga, ano siya nung ilagay mong cutex, inalis niya agad. Bakit? Ayaw na niya muna mag-cutex sa kamay kasi nga, Hindi naman nag-cutex yun sa kamay. isa pa, Paalang. ano raw, alam. Hanggang ngayon, hindi pa nag-cutex yun. Sabi niya, huwag mo ng cutex yung kamay mo kasi mamaya, mag-ano yan, kuko. Yung nag-cutex ka. Nag-cutex. Tangina mo, binigay yung papel natin kay Mary din. Doon sa ano? Sa... Presidente. Ang tawag noon. Doon sa... Sinabi ko kay ano to. Bagay dito ang mamahala sa atin. Si Ha? PR Kay, pinaka-assistant. Yung presidente, Siya ang ano, dapat assistant. siya ang mamahala, hindi si Mary. Eh bakit si Mary ang ano? Ewan ko kaya. Si Mary ka mo nagbigay ng papel. Hindi, sila lang. Hindi ba? Dahil inaayos nila para sabi pag nag-birthday daw may cake daw tayo pag may birthday si Sir Kustos. May birthday daw pag ano, may cake daw pag may birthday. Talaga lang ha. Inayos daw yan daw ano nung ano. Sabi ko dapat hindi cake. Yung ano yung 1,000 monthly, di ba? 12K. Nilalakad daw ng ano, yung bagong presidente ngayon. Maaaring yung bago na yan, magandang magpalakad dahil Sana ang nga. asawa niya ni Konsehal. Sana nga. Para May takot. Nakaraang buwan na nag-census, hindi ako nagpa-census. bakit? Siguro nga yan sa senior. Pumasok ako sa loob. Wala yung isa ko. Ano pa maganda? Tutubo. Mahaba pa. Tagal, mahaba. Yan. Tagal lang. Ayan siya. Okay lang. Ayan, may rekalyo din yan. Maliit na yan. Alis ka dyan, nanggugulo ka. Saan dito? Wala man. Again, ayan. Wala. Yan, ala sa ibaba. Wala. Ay, ala sa ilalim. Wala. Wala. Alis ka dyan, nanggugulo ka. Kumain na kayo eh. Mga kanin-kanin, hindi binibigyan. Binibigyan yan mi. Naglalaro sila. Tampuhin pa naman yung puti. Puti. Pag
ito ang hinahawakan ko yung ano, ito. Wala pag kinukuhan ko. Lalabas yan. Uupo dyan sa puan. Nag-iisip. Bakit ka, ano, lumabas? Ano, masaya mong dalawa. Pumasok ka dito. Ayaw daw. Sabi ko, para kang tanga, nagtatampo. Gusto mo, ikaw lang laging hawakan. Kaya para kung tanga dito, kausap ko yan, mga yan.